6 na ang patay sa Davao de Oro dahil sa pagbaha at landslide. Ayon sa information officer ng provincial government, hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang lugar sa Davao Region. Saksi si John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nasira ang malaking bahagi ng kalsada sa San Isidro, Davao Oriental bunsod ng malakas na pagragasa ng tubig sa ilog. Napilitan ang mga residente na maglakad na lang dahil wala nang madadaanan ang mga sasakyan. Kaya naman, nanghingi ng tulong ang LGU sa Philippine Air Force para maihatid ang relief goods sa mga stranded na residente. Dahil sa walang humpay na pagulan, gumuho ang malaking bahagi ng lupa sa isang barangay sa lungsod ng Mati. Kaya maraming residente ang stranded. Ang iba sa kanila, pinilit pa rin dumaan sa makitid na daan tulad ng isang PWD na magpapa-check up sana. Kaninang umaga, nagkaroon ng clearing operation sa lugar. Sa Barangay Mayo, sa lungsod ng Mati pa rin, may mga nawala ng bahay. Lisod yung karon mo, wala na mo. Dito, kasama mga dapin-dapin, mga bata na mong safety. Ganyan din ang sitwasyon ng ilang residente sa Barangay Tagabakid. Kaya nananawagan sila ng tulong sa LGU para makapagpatayo sila ng bagong bahay. Highway, Aakalain mong ilog ang highway na ito sa Tagum, Davao del Norte dahil sa baha. Kusugan ko Ang ibang sasakyan pinilit daanan ang highway pero kinalaunan ay tumirik sa gitna ng kalsada. Sa bayan naman ng Santo Tomas, namahagi na ng relief goods ang LGU sa iba't ibang barangay habang nirescue ng MDRRMO at Philippine Coast Guard ang mga residenteng stranded sa baha. Lubog din sa baha ang bayan ng Mongkayos sa Davao de Oro. Kaya maraming sasakyan ang pansamantalang tumigil sa kalsada dahil hindi sila makadaan. Patuloy naman ang malakas na pagragasa ng tubig sa Davao River, kaya isa-isa nang lumusong sa baha ang mga residente sa Davao City. Naman may taas, niya pro nasuglan man among kuan, nanguan pa man mi nang dali-dali pa magisakas mga gamit sa taas. Ang pamilya ni Joanne pansamantalang nakatira sa nirerentahang jeep dahil ayaw raw nilang makipagsiksikan sa evacuation center. Pait yun, sir, kay para sana ganinang buntag, plano na po may nga musulod nami kay okay na daw dito. Pagtanaw na mo dito sa sapa, sir, naglalom na mo po ng tubig. Ang highway na ito sa Bunawan, Davao City, lubog pa rin sa baha. Sa iba pang bahagi ng kalsada, maraming sasakyan ang nahirapang umusan dahil sa lalim ng tubig. Halos mabura naman ang isang subdivision sa Buhangin, Davao City dahil sa malawakang pagbaha. Ayon sa mga residente, bunsod ito ng pag-apaw ng Davao River. Ganyan din ang sitwasyon sa Veruela, Agusan del Sur, kung saan halos lumubog na sa baha ang mga puno pati ang mga bahay sa lugar. Ang malawakang pagbaha sa Mindanao ay bunsod pa rin ng trough sa low pressure area. Para sa GMA Integrated News, ako si John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.